this government would have you believe, kung napanood ninyo yung interview nung First Lady, no, horror show talaga siya. Kasi nakita natin, napaka-abusado ng mga ito. Iba ang tingin nila sa pwesto. Ang tingin nila sa pwesto ay lisensya para magnakaw sa Pilipino at gawin kung ano ang pwede nila, kahit na anong gusto nilang gawin. Naramdaman namin ni Eric yan, na-experience namin na kami ay inilagay sa dinetain kami illegally at arbitrarily ng Kongreso ni Martin Romualdez dahil kami ay nagtanong ng simpleng tanong na karapatan ng bawat Pilipino tanungin sa kanilang mga inihalal. Totoo ba, Martin Romualdez, na ang travel expenses ko ay 1.8 billion at dahil dyan kami ay dinetain? No, so nakita natin na ganito ang kalibre ng president natin at itong First Lady na napanood natin. No, and they would have us believe na sila ang may kapangyarihan ngayon at kahit na ano ay pwede nilang gawin. Lahat ng kabalastugan, kababuyan, pwede nilang gawin sa harap natin. Hindi na nila tinatago yung Philippine Charity Sweepstakes. Nakakahiya. Statistically impossible. Impossible. Hindi pwedeng mangyari yung ganyang panalo na loan paper halos every week na dati nung panahon ni President Duterte, umaabot ng buwan. Pero itong mga ito, ganito ang sinasabi nila sa atin. Oo, nagnanakaw ako. Kaya nyo ba akong stop? Hindi niyo ako mapipigilan. Ito pa, nagnanakaw pa ako. Kaya nyo ba akong pigilin? Hindi niyo ako kayang pigilin. Ganyan ang ginagawa ng Marcos administration sa atin. At itong gera na ito ay ganun din. Kaya nyo ba akong pigilin? So, sandali na lang yung oras natin dito. Ito lang yung gusto kong sabihin na natutunan ko. Dahil ako ay nagtrabaho sa isang pangulo na totoong nagsilbi sa bayan at totoong nagmamahal sa pinakamahihirap sa atin at sa kanya ko natutunan. Huwag kang pumasok sa gobyerno kung hindi mo mahal ang mahihirap kasi ang mahihirap ang meron lang sila ay ang gobyerno. Opposite nitong president na ito na halos araw-araw merong party sa Malacanang, pera ng taong bayan. At ano ba yung unang ginawa ni Lisa Marcos? Yung napakagandang bahay na presidential residence kung saan nakatira ang Pangulo sa Malacanang, na kung saan minsan nagmi-meeting kami noon, dinamolish niya. Agad-agad, napakaganda. Si Leandro Locsin ang architect noon. At anong ginawa niya? Nag-build siya nagtayo sila ng 4 na bahay doon para isa yung mga anak niya at mag-share sila ni Bongbong Marcos. Maraming ganyang kwento itong walang kwentang First Lady na ito. No, so, at saka yung fireworks na yan, at yung party na yan, at yung fashion show na yan, pera ng taong bayan yan. At pag kayo ay nagpunta sa Malacanang, ang paligid dyan ay mga mahihirap. May squatters area dyan. Sa madaling salita, wala silang pakialam. Wala silang pakialam na may maraming na nakakakita sa kalabisan nila. No? So, ang natutunan ko sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pati na rin kanila Eric, mga former rebels at sa NDF-ELCA, kung kaya't napadapa namin ang CDP-NPA, NDF ng panahon ni PRRD, ang totoong puwersa ng bayan ay kayo. Tayo, ang taong bayan. Yung kapangyarihan na hawak nito mga abusadong ito, tayo ang nagbigay at tayo rin ang kukuha niyan. So, maraming salamat. Kung mahalin niyo ang Pilipinas, ayaw natin ng gera. At hindi na ito dapat matuloy pag kinuha natin yung kapangyarihang yan sa isang abusado at arrogante at corrupt na president.